May mga pagkakataong hindi mo inaasahang may darating sa buhay mo na makakatulong sa'yo at makapagbibigay ng inspirasyon na hinding-hindi mo malilimutan hanggang sa iyong pagtanda. Magandang araw po sa iyo, Sir Eric, at sa mga tagapakinig. Ako po si Russell at nais ko pong ibahagi sa inyo ang aming karanasang magkakaklase noong nag-aaral pa kami sa elementarya. Taong 1990, nakatira kami sa bahaging liblib na probinsya at sa gawing bundok pa ako napasok kung saan iisa ang aming guro at binubuo lang ng iisang malawak na silid-aralan ng paaralan. Noong una ay napakahirap magkaroon ng maayos na paaralan sa aming lugar, pero walang ibang pagpipilian ang mga mahihirap na estudyante na katulad ko kung hindi ang magtiis at sumiksik para lang magkaroon ng dunong at kasanayan sa pag-aaral. Bali nagsisimula na sa unang baitang hanggang sa ika-4 na baitang lamang ang bumubuo sa mga mag-aaral na pumapasok at nagkakasya sa loob ng silid-aralan. Walang bakanting gusali o silid para sa ika-5 hanggang sa ika-6 na baitang, kung kaya't napipilitang mangibang bayan o lumipat sa kabilang sityo ang mga mag-aaral para lamang makatapos sa elementarya. Walang nakakatagal na guro sa aming lugar dahil na rin sa hirap ng biyahe, pati ang matinding sakripisyo sa pagkakawalay sa pamilya. Katagalan na ang ilang buwan at hindi tumatagal ng 1 taon. Naalala ko pa na nasa 14 lamang kaming magkakaklase sa ika-4 na baitang. Samantalang magkaiba ang bilang ng ibang baitang at kahit siksikan kami sa iisang silid-aralan ay tinitiis namin ang init. Halo-halong amoy sa maghapon para lamang may matutunan kami sa mga aralin. Noong mga panahong yon ay maraming kwento ng kababalaghan at umiiral pa rin ang paglaganap ng mga aswang. Lalo pang napuno ng misteryo at katatakutan nang dumating ang isang mag-anak at nanirahan sa aming probinsya. Karamihan sa mga nakakita sa kanila ay ang aming ilang tsismosang kapitbahay na nagsasabing mga tisay at tisoy ang bawat kasapi ng mga mag-anak. At sa palagay nila ay may lahi pang Kastila ang mga ito. Hindi naglaon ay may kumakalat na balita na aswang ang mga dayong mag-anak. At isa sa mga nagpakalat ng kwento ay si Mang Policarpio na isang magkukopra sa bahaging kabundukan, malayo ng ilang kilometro mula sa aming paaralan. Ayon sa kanyang kwento, nakita niya sa nyogan si Ginoong Enriquez, ang ama ng dayong mag-anak, at doon ay nag-anyo itong malaki at itim na baboy na naglahong parang bula. Mula sa mga sinabi ni Mang Policarpio ay nahati ang reaksyon at paniniwala ng mga kanayon. Ang iba sa kanila ay naniniwala sapagkat medyo nagdududa sila sa mga pagkatao ng mga ito. Hindi sila masyadong nakikihalubilo sa ibang tao at kakaiba ang kanilang mga kinikilos. Dagdag pa na masasama sila kung makatingin sa mga tao sa tuwing may nakakasalubong sa daan. Ang iba naman ay hindi naniniwala at walang pakialam. Kaso ay nagbago ang pananaw ng mga tao noong dumalas ang pagkakamatay ng mga residente at natatagpuan na lang silang parang nilapa ng mababangis na hayop at nangangawala ang mga lamang loob. Natakot ang mga magulang ng mga mag-aaral kaya maagap na kaming pinapauwi ng aming guro upang hindi kami abutin ng gabi sa daan. Kahit ang aming guro na si Bibi, Lara Cruz, ay nangangamba din sa kanyang kaligtasan sapagkat isa siyang dalagang guro at nangungupahan lang siya sa aming probinsya sa Kapatagan. Hindi rin siya mapalagay sapagkat nag-iisa siyang namumuhay doon. Nag-iingat siya at kung maaari ay hindi siya umuuwi ng mag-isa sa daan. Madalas siyang sumasabay sa iba naming kamag-aral na malapit ang bahay sa kanyang inuupahang bahay. Kung minsan ay may mga magulang o kabinataan ang nag-aalok sa kanya para maisabay siya sa pag-uwi. Kaya naman tinatanggap niya ang mga alok ng mga ito at nilulunok niya ang kanyang hiya para sa kanyang kaligtasan.
Isang hapon, hindi kami kaagad nakauwi ng 4 kong kamag-aral sapagkat tinulungan pa naming makapagligpit ng mga gamit ang aming guro. Dahil may balita kaming nasagap sa ilan naming may kaya sa buhay na mga kaklase na mayroong di bateryang radyo sa kanilang bahay na may padating na malakas na bagyo sa mga susunod na linggo at mahahagip ang aming probinsya. Dapit hapon noong makasabay namin sa pagbaba sa bundok ang aming guro. Medyo dumidilim na sa kalangitan bago siya nagpaalam sa amin dahil malapit na siya sa daan patungo sa kanyang inuupahang bahay. Naiwan kaming naglalakad sa daan ng mga kaklase ko. Natatandaan ko pa na kaming 4 ang malalayo ang bahay kumpara sa aming mga kaklase. Kaya naman naging magkakaibigan kami at kahit isa sa mga kapilyuhan ay magkakasundo kami. Nasanay na ang mga paa namin sa mahabang lakaran sapagkat wala pa noong masyadong sasakyan sa aming probinsya. Kaya walang ibang pipilian ang mga tao kung hindi ang maglakad. Hindi kami nababagot na magkakaibigan kahit gaano pa kalayo ang aming tinatahak sapagkat may mga nadaanan pa kaming mga puno ng bayabas at mangga kung saan hitik sa bunga. Kaya bago pa kami makauwi ay busog na kami sa pagkain ng mga prutas. May naiiuwi pa kaming pasalubong sa aming mga kapatid. Hindi nga nagtagal ay may namataan kaming malaking puno ng bayabas na hitik sa bunga. Hindi kami nakaramdam ng takot kahit na papalubog na ang araw. Huminto kaming magkakaibigan at saglit na umakyat sa puno si Edgar para mamitas ng mga bunga ng bayabas. Kinuha namin ang aming mga bag at doon isinahod upang makaipon ng mga bayabas. Punong-puno ng bayabas ang aming bag, pati bulsa ng aming mga pang-ibabang damit. Tumigil na lamang kami sa pagkuha ng mga bayabas noong nakarami na kami. Hindi namin naalintana na lumubog na pala ang araw. Kabilugan pala noon ng buwan at ang una pa naming nadaanan ay ang malawak na nyogan. Walang masyadong kabahayan sa lugar na yon at napakaingay ng mga uwak sa di kalayuan. Nagtatakutan at nagbibiruan pa kami na baka may makasalubong kaming aswang sa daan. Nagpustahan pa kami na kung sino ang pinakamabilis sa aming takbo at hindi maaabutan ng aswang ay siyang mananalo at pagbibigyan namin ng makukuhang bunga ng bayabas at mangga sa kasunod na araw. Sumang-ayon kami sa pustahan at nagpatuloy kami sa paglalakad. Kaso ay kinabahan kami sapagkat pabalik-balik lamang kami sa aming dinadaanan kung saan maraming puno ng nyog. Hindi kami makalagpas sa nyogan at tila may nakikipaglaro sa amin. Nag-umpisa kaming matakot pero suhestyon ni Edgar ay magbaliktad kami ng damit at posibleng may engkanto na pinaglalaruan kami upang tuluyan kaming maligaw. Sumunod kami sa mga sinabi niya. Tiwala kami sa kanya dahil manggagamot ang kanyang ina at may kaalaman ng pamilya nila sa mga kakaibang nilalang sa aming probinsya. Nagbaliktad kami ng damit at pagkatapos ay nagpatuloy kami sa paglalakad. Sa wakas ay nakalayo kami sa nyogan at halos mangiyak-ngiyak kaming nagpasalamat kay Edgar. Inakala naming makakauwi na kami ng maayos sa aming mga tahanan subalit may mga narinig kaming kaluskos sa paligid. May naamoy pa kaming malansa at nabubulok na karne. Inisip namin na baka may patay na hayop sa daan pero wala naman kaming makita kahit napakaliwanag ng buwan. Medyo kinakabahan na naman kami at natutuliro ang isip ko. Nagpatuloy pa rin kami sa paglalakad hanggang sa may natanaw kami sa dako paroon. Nakita namin na may isang mangangahoy na may pinapasang maraming kahoy at sa kanyang likuran ay mayroong mga nakasunod na tila isang mag-anak. Magkakawangis ang kanilang mga itsura. Nauunang maglakad ang isang matandang lalaki at matandang babae na mukhang mag-asawa at kasunod nila ang 4 na kabataan na binubuo ng isang binatilyo at 3 dalagita. Sa tansya ko ay ilang talampakan ng kanilang taas at napakaputi ng kanilang malapursila ng mga balat. Kinuhit ko ang mga kaibigan ko at tinanong ko sa kanila kung nakikilala nila ang naturang mag-anak.
Umiling-iling ang dalawa kong kaibigan. Pero si Buknoy ang matapang na tumugon sa akin at nabanggit niya na tila tumutugma ang mga anyo ng mga nilalang sa kwento ng kanyang ama. Yun na mismo ang mga dayong mag-anak na aswang. Kinilabutan ako sa mga sinabi ni Buknoy at sinundan namin ng tingin ang daang tinatahak ng mag-anak. Dumaan sila sa lugar na pinuntahan ng mga ngahoy at naglahong parang bula. Noong makasiguro kami na nawala na ang mga mag-anak, ay saka kami nagtulakan sa paglalakad. Takot na takot naming binagtas ang daan kahit napakalayo pa rin yun, patungo sa aming mga bahay. Hindi namin magawang magkwentuhan at panay ang pagkukrus namin sa takot. Baka bumalik ang mag-anak. Hindi pa man lang kami nakakalagpas sa malawak na nyogan, ay nakarinig na kami ng malalakas na palahaw ng isang lalaki na namimilipit sa sakit sa di kalayuan. Nanlaki ang aming mga mata at halos manuyo ang lalamunan namin. Nakakatiyak kaming yun ang mga ngahoy na sinusundan ng mga aswang. Nanghina pa ang tuhod ko habang pinapakinggan ang ipit na boses na pumapanaghoy na lalaki na para bang binabalatan ng buhay. Doon na sumabog ang takot sa aming mga dibdib. Kumaripas kami ng takbo at nagsipagbagsakan ng mga bayabas mula sa aming bulsa. Hindi na namin binalikan sa sobrang takot na aming nararamdaman. Hindi nagtagal ay nakaramdam kami ng matinding pagod kaya huminto kami sa pagtakbo at napasandal kami sa katawan ng puno ng nyog. Nung mahimasmasan kami ay nag-umpisa na kaming kumilos subalit mayroon pang mas lalong nagpatindig sa aming mga balahibo. Nakarinig kami ng maraming yabag ng mga paa na mukhang malapit lamang sa aming kinaroroonan. Nagmadali na naman kaming tumakbo kahit nanginginig na ang mga tuhod namin sa matinding takot. Posibleng sinusundan kami ng mga aswang. Saglit kaming napalingon at nakita nga naming may ilang bultong tumatakbo ng ilang kilometro ang layo buhat sa amin at mga nanlilisik ang kanilang mga mata. Wala kaming mapagtaguan sapagkat malawak ang nyogan. Wala ring bahay sa paligid na pwede naming mapagkublian upang makalayo kami at makawala sa paningin ng mga aswang na humahabol sa amin. Nilakasan na lang namin ang aming kalooban at pinakalma ang sarili kahit nagpuprotesta ang utak namin. Nagdasal na lang kami sa aming mga isip na sana ay lubayan na kami ng mga sumusunod sa amin. Makalipas ang ilang minuto ay may natanaw kaming isang sira-sirang kubo sa tabi ng isa pang nyogan. Nagkaroon kami ng kaunting pag-asa at nagkaisa kaming kumaripas ng takbo patungo sa sirang kubong upang makapagtago. Sa paniniwala namin na mas malaki ang pag-asa naming makakaligtas kung magkukubli kami sa kubo kaysa patuloy kaming tatakbo sa malawak na nyogan. Hindi na namin mapigilan ang aming mga sarili sa matinding takot. Sumigaw kami at halos mapatid ang mga tsinelas namin. Kaya noong makarating kami sa sirang kubo, ay yapak na ang aming mga paa at nagmistula kaming mga dugyot. Nanlilimahid kami sa pawis at napakagulo ng aming mga buhok. Aksidenteng napabunggo si Buknoy sa isang malaking bulto na nakatayo sa gilid ng sirang kubo. Inakala namin na magiging proteksyon ng kubo laban sa mga aswang pero may higit pa pala kaming dapat pangambahan. May kumilos at sumulong na isang bulto at naaninag namin na isa yung makisig na lalaki na bulag ang kaliwang mata. Sumigaw na naman kami sa pag-aakalang masama itong tao, lalo pat nakita namin katatapos nitong maghasa ng itak. Inakala namin na sasaksakin at papatayin kami ng lalaki, kaya nanlaban sa kanya si Buknoy. Pinagsusuntok niya ito at bigla na lang siyang hinawakan nito sa tigkabilang balikat. Naalarma kami at pilit naming tinutulak ang lalaki pero kasing tigas ng bato ang katawan nito at hindi namin siya magawang itaboy palayo kay Buknoy. Nagmakaawa na kami na pakawalan niya si Buknoy pero hindi siya nagsasalita. Inalog-alog niya si Buknoy pero patuloy ang pagpalahaw nito sa pag-iyak, kaya sinampal siya sa tigkabilang pisngi ng lalaki at doon palang natauhan si Buknoy. Tumigil siya sa pag-iyak at namula ang kaliwa niyang pisngi
Hindi na nagawang magpaliwanag ng lalaki dahil lumusob na ang mag-anak na aswang sa sirang kubo. Pero laking gulat namin noong makita na biglang nagsipag-atrasan ng mag-anak na aswang sa lupang nakapaligid sa sirang kubo. Napansin naming may mga abo pala na nakakalat sa lupa, kaya hindi nila magawang makaatake. Napagtanto ko na takot ang mga aswang na masunog ang kanilang balat, dulot ng abo. Sumulong ang lalaki at pinagmumura niya ang mga aswang. Hawak ang kanyang itak at walang habas na inundayan ng saksak sa dibdib ang isa sa mga aswang. Umangil ang matandang aswang nang madaplisan siya sa dibdib. Pero hindi siya makaganti sapagkat mas mabilis kumilos ang lalaki. Nakipagsagupaan pa ito sa iba pang nakapalibot na aswang at nagawa niyang masakal at maitulak ang isang bagito pang aswang at bumagsak ito sa lupang may abo. Umangil at umarikingking sa sakitang bagitong aswang habang umuusok ang kanyang likuran. Hindi na nito nagawang makabangon sapagkat mangisay na ang kanyang buong katawan habang nasusunog sa napakaraming abo sa lupa. Nagsipag-atrasa ng mga kasamahan nitong mga aswang pero hindi sila binigyan ng pagkakataong makatakas ng lalaki. Pinaulanan niya ng saksak at ginilitan pa sa leeg ang nakalabang matandang aswang. Samantalang pinagsasaksak niya sa tiyan at tagiliran ang isang dalagitang aswang. Kasabay pa niyang sinaksak sa hita ang isa pang dalagita at pagkatapos ay pinatamaan niya ito ng saksak pa sa dibdib bago tuluyang sumuka ng dugo at bumulagta sa lupa na may abo. Hustong tumama pa ang mukha nito sa mga abo kaya tuluyan na yung masunog. Kaso nakaligtaan niya ang isa pang dalagitang aswang. Kahit nadaplisan niya ito sa kaliwang dibdib ay mabilis itong nakapagbagong anyo bilang ibon at nagmamadaling lumipad palayo sa kalangitan. Galit na sumigaw ang lalaki sa labis na panghihinayang bago niya itinusok sa lupa ang itak. Napaluhod siya at doon namin siya nakitang lumuha at maya-maya ay narinig namin siyang humahalakhak at may sinambit siyang pangalan ng babae. Bago pa niya binunot ang itak mula sa lupa. Hinarap kami ng lalaki at ganoon na lang ang takot namin na baka idamay niya kami at isunod na patayin pagkatapos na mailigpit ang mga aswang. Nagsiksikan kaming magkakaibigan sa isang sulok ng sirang kubo at nag-umpisa kaming mag-iyakan. Nagmakaawa kami na wag niya kaming papatayin at gusto pa naming makauwi sa aming mga tahanan. Napakamot sa ulo ang lalaki at pilit kaming sinesenyas ang tumahimik subalit lalo kaming nagpakita ng takot. Pumalaho kami at lumakas pa ang aming mga hikbi kung kaya't binulyawan niya kami. Nagulat kaming magkakaibigan. Naisip ko na mas matindi siyang magalit kaysa sa aking ama. Kaya naman ako na ang gumawa ng paraan para mapag-iusapan ng mga kaibigan ko na manahimik para sa aming kapakanan. Tumahimik kami at napayukod kami sa sobrang takot. Huminga siya ng malalim at humingi ng tawad sa aming lahat, lalong-lalo na kay Buknoy sa pagsampal niya dito. Hindi niya intensyong gawin yun at nadala lamang siya sa kanyang emosyon. Nagpakilala siya sa amin bilang si Ginoong Badong at isa pala siyang dayo buhat sa Surigao. Ang kasintahan niyang si Amelia ang residente sa aming probinsya. Pinili niyang sumama kay Amelia at manirahan sa aming probinsya upang bumuo ng pamilya. Malapit na sana silang magpakasal sapagkat buntis si Amelia pero pinatay ito ng dayong mag-anak. Hindi niya nailigtas si Amelia noong makaengkwentro nila ang mga ito at kamuntik na niyang ikamatay ang pakikipaglaban sa mga aswang. Sinisisi niya ang kanyang sarili sapagkat hindi niya naisalba ang buhay ni Amelia, pati ang sanggol sa sinapupunan nito. Kaya ipinangako niya sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat para lamang mapatay ang dayong mag-anak. Yun pala ang dahilan kung bakit nanggigigil siyang mapatay ang mga ito. Naghugas siya ng kanyang mga kasalanan sa amin at inalok kami na ihahatid niya kami sa aming mga bahay para naman makabawi siya sa atraso niya sa amin.
Naisip namin na magandang ideya yon at alam naming maililigtas niya kami kung sakaling may panibagong aswang o masasamang taong humarang sa amin sa daan. Kahit may kalayuan ng mga bahay namin at inabot na talaga kami ng kalaliman ng gabi, ay naihatid kaming magkakaklase ni Ginoong Badong. Ako ang kahulihan niyang naihatid sa aming bahay at bago pa siya makaalis ay itinanong ko kung saan siya nakatira, kung sakali man na mangailangan ako ng tulong niya. Tumugon si Ginoong Badong at nabanggit niya na nakatira pala siya malapit sa tindahan ni Aling Concepcion na may ilang kilometro din ang layo sa aming bahay. Nagpasalamat ako sa kanya sa ginawa niyang kabutihan sa akin at pagkatapos ay pumasok ako sa aming bakuran. Kumatok ako sa aming pinto at pinagbuksan ako ng tatay ko na kita kong masama ang tingin sa akin at magkasalubong pa ang mga kilay. Pakiramdam ko ay hindi lamang sermon ang naabutan ko kung hindi pananakit ng katawan. Kinakabahan na ako noong padapain niya ako sa upuan at dumagundong ng pagkalakas-lakas ang tibok ng puso ko. Pinalo ako ng tatay ko sa may bahaging puwet ng paulit-ulit gamit ang bagong kakakayas na walis tingting. Pamamalo ang ginagawa niyang instrumento para parusahan kaming magkakapatid sa aming mga nagagawang kasalanan. Umiiyak ako pero hindi nagtagal ay namamanhid na ang puwet ko. Tumigil na din ako sa pag-iyak. Nang makatapos siya sa pamamalo sa akin, ay sinikap kong bumangon at tumayo. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, ay nag-umpisa akong magsalita. Ipinaliwanag ko sa kanya ang lahat ng mga nangyari. Lumapit ang aking ina at inalo-alo ako. Doon pa lang siya nagkaroon ng lakas ng loob para mayakap ako at maipadama sa akin ng kanyang pagmamalasakit. Sinabihan ako ng tatay ko na ayaw na niyang mauulit ang mga nangyari. Malaki ang pag-aalala nilang mag-asawa at nagpapasalamat sila sa Diyos na nakauwi ako ng buhay sa aming bahay. Kahit istrikto ang tatay ko at talagang nananakit siya sa aming magkakapatid bilang bahagi ng kanyang pagdidisiplina, ay nalalaman naming mahal niya kami at may malasakit siya. Noong mga panahong yun naman ay hindi mahigpit sa batas ang pagdidisiplina ng mga magulang sa mga anak. Ang pamamalo sa mga anak ay legal at tamang paraan upang maituwid ang pagkakamali ng mga bata. Kaya nagpapasalamat din ako dahil lumaki at nagkaisip ako sa mga ganoong dekadang dahil nahubog ang pagkatao ko at nadisiplina ako bilang bata. Makalipas ang ilang sandaling pag-uusap ay naghugas na ako ng aking sarili at nagpalit ng damit bago ako nagtungo sa hapagkainan at kumain ng ginisang kamuting kahoy samantalang maaga namang nakatulog ang mga kapatid ko. Nang makatapos ako sa pagkain at makapaghugas ng pinagkainan ko, ay tumabi na ako sa aking mga kapatid na mahimbing na natutulog. Hindi ako kaagad nakatulog at bumabalik sa isip ko ang mga nangyari sa aming magkakaklase noong makarating kami sa Maynyogan at iligtas kami ni Ginoong Badong. Humanga ako at inidolo ko si Ginoong Badong sa kagalingan niya sa pakikipaglaban sa mga aswang at may taglay pa siyang kagapuhan. Tikas ng pangangatawan. Ipinangako ko pa sa sarili ko na kapag sumapit ako sa pagiging binata ay gagayahin ko ang estilo ni Ginoong Badong upang maprotektahan ko ang pamilya ko laban sa mga aswang at magkaroon ng mga tagahangang kadalagahan. Nagmuni-muni pa ako ng ilang minuto bago ko pa ipikit ang aking mga mata. Sumapit ang kinabukasan ay nasurpresa kami noong naglalakad na kami sa daan at nakasalubong namin ang kapitan ng aming lugar. At nalaman naming nawawala ang aming guro. Hindi pala ito umuwi sa kanyang inuupahang bahay sa nagdaang gabi. Malaking palaisipan yun sa amin sapagkat kitang-kita naming magkakaibigan na lumiko siya sa daan patungo sa kanyang inuupahang bahay. Puwera na lang kung may dumukot ditong masamang tao bago pa siya makapasok sa loob ng bahay. Isa pang ipinagtataka namin ay walang nakakita ditong kalapitbahay. Posibleng mabilis at planado ang pagdukot sa kanya. Hinahanap na siya ng kapitan at mga tanod sa aming lugar.
at nagpasya kaming magkakaibigan na umuwi na muna sa aming bahay. Pero may naisip kaming magandang ideya. Pumunta kami sa bahay ni Ginoong Badong at humingi kami ng tulong sa paghahanap sa aming guro. Alam ko ang lokasyon ng kanyang bahay kaya madali ko yung naituro sa mga kaibigan ko. Ipinaalam namin ang nangyari at kinausap niya kami ukol sa gusto naming mangyari. Sinabi niya na delikado kung hahanapin namin ang aming guro sapagkat walang kasiguraduhan kung buhay pa ito pero susubukan niyang hanapin ito sa pagsapit ng gabi. Nagpumilit naman kaming sumama sa kanya kahit panay ang pagsaway niya sa amin. Pero sa huli ay pumayag na rin siya at naisip na malalakas ang mga loob naming suungin ng kapahamakan para sa aming guro. Nagplano kaming magkita-kita sa labas ng kanyang bahay sa pagsapit ng hapon. Nang makauwi kami sa aming mga bahay, ay maingat naming kinuha ang mga tirador na ginagamit namin sa panghuhuli ng mga kalapate at inilagay sa aming mga bulsa. Hindi naman nakahalata ang mga magulang ko na mayroon akong kakaibang plano sa araw na yon, sapagkat 3:00 pa lang ay umalis na ako sa aming bahay. At ang paalam ko ay pupunta ako sa bahay nila Buknoy para makipaglaro. Pinayagan ako ng mga magulang ko basta babalik ako sa bahay pagpatak ng 5:00 ng hapon. Nagulat pa si Ginoong Badong at napakaaga naming dumating kaya hindi na kami nag-aksaya ng oras. May ibinigay siyang mga binilog na asin at diniktik na bawang sa amin. May dala naman kaming mga tirador na magagamit namin upang malabanan ng mga aswang. Matapos nun ay lumabas kami ng bahay at nilibot namin ang barangay ng aming nasasakupan, pati sa Kasukalan, Kakahuyan at Nyogan. Pero nung dumako na ang gabi, ay nakarinig kami ng mga pagsigaw na nagmula sa kuprahan. Nagmamadali kaming pumunta sa lugar na yon at nakita namin si Bibi Lara Cruz na nakagapo sa isang mataas na haligi at pinagpipistahan ng dalagitang aswang. Marami siyang galos sa buong katawan at tumatangis siya habang nagmamakaawa sa aswang na huwag siyang papatayin. Hindi nakinig ang dalagitang aswang at tumutulo pa ang kanyang mga laway na mukhang takam na takam sa aming guro. Nagkubli kaming magkakaibigan sa isang punong kahoy at naghagis ng malaking bato si Ginoong Badong na sumapol at tumama sa ulo ng dalagitang aswang. Nawala ang atensyon niya sa guro at umangil siya ng pagkalakas-lakas bago lumingon. Suminghot-singhot siya sa paligid upang alamin kung may ibang tao sa lugar na yon. Maya-maya ay may pinausukang makabuhay si Ginoong Badong at inihagis sa dalagitang aswang. Tila nahihirapan itong huminga noong maamoy ang mabahong amoy ng usok. Doon sumigaw si Ginoong Badong at nagsipaglabasan kami sa aming pinagkukublihan. Sumugod si Ginoong Badong at pinagtataga ang dalagitang aswang. Inasinta namin nito at tinirador gamit ang mga binilog na asin at mga bawang. Umusok ang kanyang buong katawan at umungol siya habang iniinda ang matinding sakit at kirot. Hindi pa natatagalan ay bumagsak sa lupa ang dalagitang aswang. Natusta ang balat nito at tuluyang namatay. Dali-daling tinulungang makawala sa pagkakagapos ni Ginoong Badong si Bibi Lara Cruz. Napayakap pa ang aming guro kay Ginoong Badong bago nawalan ng malay. Kinarga ni Ginoong Badong ang aming guro at naglakad kami patungo sa mga kabahayan. Malayo-layo din ang aming nilakad bago may nakakita sa aming mga tanod at ilang mga kapitbahay na nagsisipaglakad at tumutulong sa paghahanap kay Bibi Lara Cruz. Maya-maya ay nagmulat ang mga mata ang aming guro at ganoon na lang ang kanyang pasasalamat, pati ang mga residente sa aming lugar sa pagkakaligtas sa kanya ni Ginoong Badong. Sa hindi pa namin inaasahang pagkakataon ay nakita kami ng aming mga magulang at nagulat kaming magkakaibigan nang lumapit sila sa amin at hindi nila kami sinermonan o piningot sa tenga. Tuwang-tuwa sila sa amin at tila mga nagbubunyi. Nagmistula pa kaming mga bayani noong mga sandaling yon sapagkat tumulong kami sa pagliligtas sa aming guro
Pinalakpakan pa kami ng kapitan at mga tanod. Tuwang-tuwa kaming magkakaibigan at puring-puri din kami ng aming mga magulang. Nalaman ng mga residente na totoong mga aswang ang dayong mag-anak. Pinuntahan nila ang mga bangkay ng mga aswang para sunugin pero hindi na kami sumama sa kanila. Mas inuna naming sumunod sa aming mga magulang para makauwi kami sa aming mga tahanan. Ipinagpaubaya na namin kay Ginoong Badong at sa iba pang nakakakilala kay Bibi Lara Cruz ang paghahatid sa kanya sa inuupahan niyang bahay bago kami nagpaalam sa kanilang lahat. Naghiwa-hiwalay kami ng landas ng mga kaibigan ko at noong tuluyan na akong makapasok sa aming bahay kasama ang mga magulang ko ay tinanong ako ng tatay ko ukol sa mga kaganapan sa pakikipaglaban namin sa mga aswang, gayon din ang pagtitiwala naming magkakaibigan sa estrangherong si Ginoong Badong. Ipinakilala ko siya bilang kaibigan naming magkakaibigan at siya rin ang lalaking nagligtas sa amin sa mga aswang. Bukod doon ay ikinuwento ko pa ang paghihiganti niya sa mga dayong aswang dahil sa pagpatay ng mga ito sa kanyang kasintahan at anak. Sa puntong yon ay naisip ng mga magulang ko na mabuti ang intensyon at maganda ang impluwensya sa amin ni Ginoong Badong. Kaya ninais din nilang makilala ito ng personal upang formal na mapasalamatan. Hindi na rin nagtagal ang aming usapan at nagpasya na akong matulog sa aking kwarto. Maayos naman ang naging resulta ng aking pagpapahinga. Mahimbing akong nakatulog at wala nang gumugulo sa aking isipan. Hindi tulad nung nakaraang gabi, hindi na rin ako natatakot para sa kasunod na araw sapagkat namatay na ang mag-anak na aswang. Magiging mapayapa na rin ang aming pamumuhay sa probinsya. Sumapit ang kinabukasan, positibo akong pumasok sa aming paaralan. Inabutan ko si Ginoong Badong sa aming silid-aralan. May dala siyang ilang piraso ng mga bulaklak pati kakanin. Nagbubulungan ng iba naming kaklase na parabang mga kinikilig at masayang pinagmamasdan silang dalawa. Di naglaon ay nagpaalam na si Ginoong Badong kay Bibi Lara para umuwi na sa kanyang bahay. Sa tuwina ay napapansin naming magkakaklase na napapadalas ang pagbisita niya at paghahatid kay Bibi Lara Cruz sa pag-uwi nito sa inuupahang bahay. Hindi nagtagal ay napag-alaman namin na magkasintahan na pala silang dalawa. Kung minsan ay tumatambay kami sa bahay ni Ginoong Badong at sinasama niya kami sa kanilang panibagong ipinapagawang bahay ni Bibi Lara Cruz. Sapagkat ilang buwan na pala itong buntis at nakausap na nilang parehas ang kanilang mga magulang. Kamakailan pala ay dumating ang kanilang mga magulang at inalam ang kanilang pamumuhay. Pumayag na rin pala ang mga ito sa kanilang pagpaplano na pagkakasal. May kaya ang pamilya ni Ginoong Badong at tinulungan nila ito sa pinansyal na gagamitin sa pagpapakasal. Nakihati rin naman ang pamilya ni Bibi Cruz, gayon din ang aming guro, para maisakatuparan ang kanilang isasagawang kasal. Masaya kami at mayroon na ring magtatagal na guro sa aming lugar. Kahit dayo si Bibi Cruz ay napamahal at itinuring na din niyang pawang tunay na tahanan ang aming probinsya. Hindi na siya aalis sapagkat natagpuan na niya ang kanyang tunay na pag-ibig. Kahit dayuhan din si Ginoong Badong ay pinili na din niyang manatili sa lugar na yon, alang-alang sa kanyang minamahal. Sumapit ang araw ng aming bakasyon at medyo nalungkot ako sa kadahilanang na hindi na ako mag-aaral sa aming lugar. Lilipat na ako sa kabilang bayan upang doon maipagpatuloy ang pag-aaral sa elementarya. Sa palagay ko ay magkakahiwa-hiwalay kaming magkakaklase na napamahal at mga naging kaibigan ko na rin. Hindi nga ako nagkamali sa aking hinuha. Pinalipat ako ng aking mga magulang sa kabilang sityo kung saan mayroon kaming ibang kamag-anak na tinutuluyan ko. At sa tuwing araw ng Sabado at Linggo lamang ako umuuwi sa aming bahay. Ang huling pagsasama-sama naming magkakaibigan ay noong ikasal si Ginoong Badong at Bibi Lara Cruz.
Nagkahiwa-hiwalay kaming magkakaibigan lalo pat noong mangibang bayan sila at doon ipinagpatuloy ang pag-aaral sa elementarya. Nagkaroon pa ako ng komunikasyon kay Edgar pero kay Buknoy at Bernie ay wala na akong nasagap matapos na maibalita ng dati nilang kapitbahay sa aming probinsya na nag-aaral na sila sa syudad at malabo na silang bumalik sa lugar namin sapagkat nagkaroon ng maayos na negosyo ang kanilang mga magulang. Hindi na ako nakapagpatuloy sa sekundarya. Nagtrabaho na ako at kung ano-anong mararangal na trabaho ang pinasok ko sa tulong ni Ginoong Badong. Malaki pa rin ang utang na loob ko sa kanya sa maraming lumipas na panahon. Pagkatapos ng ilang dekada ay nasaksihan ko lahat na pagbabago at pag-unlad sa aming liblib na probinsya. Maraming mga gusali ang ipinatayo. Dumami ang mga kabahayan kasabay ang pagdami ng populasyon. Lumawak ang mga kalsada at nawala ang mga matatalahib na lugar. Nakakatakot na mga kakahuyan at hindi na rin nakakapangilabot dumaan sa mga nyogan at kuprahan sapagkat dumami ang mga residente at nagtayo ng iba pang mga negosyo. Nagpatayo ng mga silid-aralan at dumami ng mga guro. Hindi lamang silid-aralan para sa elementarya, kung hindi para din sa sekundarya. Hindi na nahirapang magturo ang mga guro at maraming estudyante ang nabigyan ng oportunidad para makapag-aral. Nagbukas din ng magandang panukala na magkaroon ng transportasyon tulad ng mga jeep at tricycle kaya hindi na mahirap bumiyahe. Hindi na ako nagtangkang lumisan sa probinsya sapagkat maraming oportunidad ang nangyari sa aking buhay. Kahit hindi ako nakatapos sa pag-aaral. Kahit paano ay nakaahon din naman kami ng aking pamilya sa kahirapan. May mga natitira pa ring mga residente sa aming probinsya ang nakakaalala ng mga panahong naganap noong kasagsagan ng pagdating ng dayong mag-anak. Hindi pa rin nila makalimutan at tumatak na rin sa kanilang mga puso't isipan ang nakakapangilabot na karanasan sa peligrong idinulot nito sa bawat residente. Masaya ako at nagpapasalamat ako sa Diyos na matapos ang insidente namin sa dayong mag-anak ay hindi na yun nasundan pa ng mas tripling lagim na dulot ng mga aswang. Masasabi ko na may mangilan-ngilang dumarating na napapabalitang aswang pero hindi nagtatagal at kusa din silang nawawala sa mga kwentuhan ng mga matatanda. O mas madaling sabihin na napapatay din sila ng mga tao o ang iba sa kanila ay umaalis at nagtatago sa mga lugar na walang ibang nakakakilala sa kanila kung saan sila pwedeng makapambiktima ng mga inosenteng tao. Sa kasalukuyan ay medyo nagkakaedad na rin po ako. Pero may mga pagkakataong umuuwi pa rin sa probinsya si Edgar. Samantalang sina Buknoy at Bernie ay wala na talaga akong masagap na balita. Namatay na rin si Bibi Lara Cruz. Samantalang nananatiling buhay pa rin si Ginoong Badong kasama ng kanyang mga anak at apo. May ilan pa nga sa mga nakilala namin ay pabirong nagsasabing baka may tinatagong anting-anting si Ginoong Badong kung kaya't mahaba ang buhay niya. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po Sir Eric sa inyong pagbibigay sa akin ng oportunidad na maibabahagi ang karanasan naming magkakaibigan ukol sa dayong mag-anak sa aming probinsya. Taos-puso rin po akong nagpapasalamat sa mga tagapakinig na sumusunod.